بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ابتلاء وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng papuri ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilalang, na ginawa ang mundong ito bilang tahanan ng pagsubok at pagsusulit, at ginawa ang kabilang buhay bilang tahanan ng gantimpala at kabutihan. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tunay na ang tao sa mundong ito ay hindi makakaiwas sa mga pagsubok. Hindi makakaiwas sa pagsubok. May sinusubok sa kahirapan, may sinusubok sa karamdaman, at may sinusubok sa mga suliranin at kalamidad. Ngunit ang mananampalataya, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay naniniwala na ang mga pagsubok na ito ay hindi walang dahilan, bagkus ay may dakilang karunungan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ilang bagay na noong una ay nagdulot sa atin ng kalungkutan, ngunit kalaunan ay pinasalamatan pa natin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon. At ilang pagsubok ang inakala nating masama, ngunit naging dahilan pala ito upang tayo ay mapatnubayan at maituwid at lalong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tunay na mananampalataya, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay tumitingin sa pagsubok. Tumitingin sa pagsubok. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita niya rito ang paglilinis ng kanyang mga kasalanan at pagtaas ng kanyang antas sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya madalas nating tanungin, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ito nangyayari sa atin? Ngunit paglipas ng panahon, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, makikita natin na may kabutihang itinago si Allah subhanahu wa ta'ala sa likod ng pagsubok na ito. Kaya huwag madaliin ang paghuhusga sa mga pangyayari, sapagkat ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ay higit sa ating kaalaman. Higit sa ating kaalaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala nablawannakum bishay'in minal khawf ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sinabi niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, at katiyakang susubukin namin kayo sa pamamagitan ng takot, gutom, kakulangan sa kayamanan, buhay at mga bunga kabuhayan. Wabashir sabirin, at magbigay ka ng magandang balita sa mga nagtitiis. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, sa tafsir ni al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, ang wala nabluwannakum dito ay wala nakhtabirannakum wa namtahinannakum. ثم بين الله أنواع هذه الابتلاءات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم خص الصابرين بالبشارة. Naam, sa paliwanag ni al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, ang kahulugan ng susubukin namin kayo ay susuriin at susubukin namin kayo o susubukan namin kayo. Pagkatapos ay binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iba't ibang uri ng pagsubok, gaya ng takot, gutom, pagkawala ng kayamanan, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at kakulangan sa kabuhayan. At pagkatapos nito ay binigyan niya ng natatanging magandang balita ang mga taong nagtitiis. Ang paliwanag dito, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam,
Islam, mapapansin natin na hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagsubok ang darating sa mga mananampalataya. Sa halip, tiniyak niya na may pagsubok na darating, ngunit kasabay nito ay tiyak din niya na ang magandang balita para sa mga matitiisin or para sa mga matiisin. Ito ay nagpapakita, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, na ang tagumpay ay hindi ang pag-iwas sa pagsubok, kundi ang pagiging matatag habang dumaraan ito. Habang dumaraan dito. Naam. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tunay na ang laki ng gantimpala ay kasabay ng laki ng pagsubok. At tunay na kapag minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao o pangkat ng tao, ay sinusubok niya sila. Dahil hindi lahat ng pagsubok, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay tanda ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ito ay tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang alipin, sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ay nalilinis ang mga kasalanan, tumitibay ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tumataas ang antas ng tao sa kabilang buhay. Nabanggit ni Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, la takrahu al-bala al-waqi' falarubba amrin takrahuhu fihi najatuk. Sa malapit nitong kahulugan, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, huwag ninyong kamuhian, la takrahu, huwag ninyong kamuhian ang pagsubok na dumating sa inyo. Huwag ninyong kamuhian ang pagsubok na dumating sa inyo, sapagkat maaring ang bagay na inyong kinamumuhian ay siya palang magiging dahilan ng inyong kaligtasan. Maraming tao, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang nalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pagsubok. Maraming tao ang nagbago ng buhay dahil sa isang kalungkutan, at maraming tao ang natutong magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa isang kahirapan na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pananampalatayang Islam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.